What's up guys? Welcome back to our channel. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin is yung tinatawag na value at risk. Para sa mga bagong futures trader dyan na nalilito kung paano ba yung tamang pag-risk management, ano ba yung tamang risk lang na ilalagay natin sa market or yung gagawin nating margin. Okay? So, ipapaliwanag ko sa inyo ayon sa aking nalalaman. Okay? So, ganito po yan. For example, magti-trade tayo sa BTC USDT pair. So, Bitcoin, ita-trade natin. Futures to guys ha. So, for example, yan, 10x leverage. Sa mga newbie, suggested, yan, mag-low leverage muna kayo. 10x, ganyan, okay na yan. Tapos, kunwari, i-market natin. Market buy. So, ilolong natin si BTC ngayon. And magre-risk lang tayo ng kunwari, $1, $5. So, amount USDT, lagay natin dito. Yan, 10 lang muna. Mamaya ako papakita sa inyo kung paano magmamatter yan. Ang importante rito, itong TPSL. Click mo yan. Kapag sa phone ka nag-trade, meron din ganito. Tapos click mo lang yung advance. Ito yung advance. TPSL. So, TP natin, kunwari, TP natin 100K. Yan. So, yan. Pag na-hit yung 100K, congrats, meron tayo $1.3 power. Tapos, stop loss natin, kunwari, ilalagay natin sa 80K. Kasi ito, 82K yung previous low. So, 80K. Kunwari lang Sample lang to. So, eto. Kita nyo yung kapag na-hit yung stop loss nyo, eto yung mawawala sa inyo. 0.66 USDT. So, eto yung value at risk mo. Hindi itong margin mo. Kasi ang margin natin, 0.86 USDT. So, dagdagan natin yan. Kunwari, yan, 100. Kung makikita nyo dito, ang value at risk mo is yung $7.12. Itong $7 na to. Hindi itong margin. Kapag natalo ka, ito lang mawawala sa'yo. Hindi ito. Kasi depende yan sa stop loss mo. For example, babaan natin, laliman natin yung stop loss. Sabihin natin, 70K stop loss natin. Kasi sabihin natin, hindi na nakaabot dyan. Okay? So, ayan, makita mo, lumaki yung value at risk mo. Yung kaninang $7 lang dapat natalo mo, pag na-hit yung stop loss na 80K, naging $18 na. Negative $18 ka kapag na-stop loss ka sa $70,000 area. Kita mo yun? Yung margin mo, 9.5 USDT lang, pero yung mawawala sa'yo kapag na-stop loss ka is etong 18 USDT. So kapag mag-compute kayo ng trades nyo, dito kayo mag-base sa mawawala sa inyo kapag na-stop loss kayo. Ito yung tinatawag na value at risk. So, dito pumapasok yung kapag meron ka lang $100 na capital, is mag-risk ka lang ng 0.5 to 1% per trade. Okay? So, hindi ibig sabihin nun is $1 yung margin mo per trade. Hindi. $1 dapat yung matatalo sa'yo. 0.5 to $1. Okay? So, kung maliit yung capital mo, dito mo lang i-adjust palagi sa amount. Ayan. 1.6 matatalo. Tapos, baguhin natin ito. Gawin natin 80K. Yan, 0.65. So, kahit baguhin mo pa ito, gawin natin 9. Ayan. Ito yung pag na-stop loss ka, so try natin buy long. Ayan. So, makikita nyo, ayan na, running na yung trade, open na yung position. Kita nyo yung margin ko. Ayan 0.87. Pero pag na-stop loss tayo, mawawala sa atin is 0.66. So, yun lagi yung titignan nyo, yung stop loss nyo, hindi yung margin. Okay? Bali wala yung margin kasi pag na-stop loss ka naman, hindi naman yung margin yung mawawala sa'yo. Kung magkano yung nasa stop loss price kapag na-stop loss ka. I hope malinaw yon. So, ilang guys, ganun lang naman siya i-compute para hindi kayo mahirapan kasi yung iba, karamihan talaga, ang iniisip na taya nila o risk nila per trade is yung margin, which is mali. Kasi yung risk mo doon is yung stop loss mo. Kung magkano yung mawawala sa'yo kapag na-stop loss ka. Alright? So yun lang guys. Kung meron kang napulot na aral sa video na to, pakisubscribe naman, hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bagong videos natin. And also, kung wala ka pang exchange na ginagamit, pwede kang gumawa ng OKX account para ma-enjoy mo yung 10% rebate sa mga fees. Sayang din yun. And also, meron pa tayong mga giveaways sa mga OKX users under my link. Kaya gumawa kayo ng account, meron akong link sa description box below.
So, yun lang. Peace out. God bless. Bye-bye.